Anyway, siguro muli, welcome po sa Jesus Abundant Life. Kung tayo may mga bisita, may mga first-timer, welcome. Kinagagalak namin kayo makilala sa mga manonood sa Facebook, sa YouTube na ma-upload mamaya. Salamat po sa inyong panunood. Paki-like, paki-share po para mas marami pa makapanood at makapakinig ng mensahe ng mabuting balita ng biyaya ng ating Panginoon. Kung saan na pinapangaral lamang natin ay wala ng iba kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Bakit? Yun lang ang pinapangaral natin. Kasi yun lamang naman talaga ang message na kapag ka ikaw ay hindi iligtas, abay sigurado kayo maliligtas. At kung ikaw naman iligtas na, ikaw ay patuloy na lalakas. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi mo, ready ka na? Let's get it on. Start na tayo. Okay, kung naka-jingle na kayo, okay na. At sisimulan na natin ang ating pag-aaral ay nasaan tayo uli? Nasa series tayo ng expository teaching o exposition of the book of Romans. Alam niyo po, sasabihin na iba, bakit na naman Pastor James, yan na naman ang tinuturo mo, narinig na namin yan, ay wala akong magagawa, exposition nga Exposition hinihimay natin isa-isa ang aklat at ang verses ng book of Romans. At kung kanino mapatapat yung topic na yon, wala magagawa ang pastor kundi ituro yon. Kaya bakit naman Pastor James, mukhang pinatatamaan mo na naman kami yan ang tinuturo mo, mukhang may patama ka. Wala tayong magagawa, sister, because it is an exposition of the book of Romans. Kung yun ang napasa na verse sa iyo, yun ang ituturo mo. Ay, Pastor Jess, pagkahaba-haba naman ang teaching mo, wala tayong magagawa, kapatid. Kasi expository teaching mahaba ang verse na napasa sa akin Ay, bakit naman, Pastor Jess, isang verse naman pagkahaba-haba pa rin ang exposition. Ay, wala tayong magagawa, sister. Si Pastor James yan Mahaba sa dyan mag-preach yan ayan talaga mga kapatid. Kaya po, expository teaching po, maganda po ito. Kaya po, kung narinig nyo na, abay di magaling. At sapagkat, the more you hear, the more it embeds yung sa memory ninyo, yung mensahe. The more na nare-retain yung mensahe. At kung sasabihin nyo, parang tinamaan ako sa message mo, Pastor, magaling kasi hindi ko sinasadya yun dahil si Lord ang nangusap para sa iyo. Ibig sabihin, kinakausap ko kayo ni Lord. So okay ba ang expository teaching? Okay na mga kapatid. Walang sawaan dito, walang sawaan. Hanggang di tapos to, walang iwanan. Pastor, tatapusin natin ang aklat ng Romans. So ngayon tayo ay matagal-tagal na rin, nasa Romans chapter 3, verses 9 to 20. Naku! Maganda-handa na kayo. Kaya kasi Sister PB, ang bilis ng praise and worship Kasi mukhang 9 to 20. Sige, makibasa po muna tayo dito. Ang title po ng ating message ay, Mami Ana, basahin muna natin. Romans 3, 9 to 20. Kung meron kayo ibang translation, kung bukas ang inyong mga Bible, kung bukas ang inyong mga iPad, iPhone, Android, whatever it is, makisunod po kayo sa akin, basahin natin. Sige, Romans chapter 3, verse 9 to 20. Start. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. But every mouth may be stopped, and the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge
of sin. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magpala, Lord God, at magbasbas sa amin po, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pag-explain. Salamat po, Panginoon, sa pangungusap sa amin. At salamat po, Panginoon, na even though, Lord God, yung words o yung sentence na narinig namin po, Panginoon, ay hindi appropriate, ikaw ang magtatama at ikaw ang magkokorek sa amin sapagkat ikaw, Holy Spirit, ang tunay namin tagapagturo. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Mga kapatid, mahaba-haba yung nabasa natin, pero ang title ko po doon, There is None Righteous. Ang title ko po, mga kapatid, pakitang mo nga sis ng title natin, There is None Righteous. Maganda bang balita yan? Ang sama niyan, mga kapatid. Kaya yung title na yon, There is None Righteous, dinuktungan ko. But, ayun ang maganda, There is none righteous, but now. Parang gato mga kapatid, may masamang balita, pero pagkaka masamang balita, ikaw ay mamamatay, pero ililibing ka. Maganda ba balita? Wala, di ba? Hindi maganda yon. Dapat, ikaw ay mamamatay, pero sa 20,050 pa. O, di ba? At least maganda-gandang balita. Kasi yung pero, yun yung nagsasabing, ito'y pangit, may opposite. At ang opposite nun ay maganda. Kaya ngayon, doon muna tayo sa pangit. Hindi mo ma-appreciate yung kagandahan kung hindi mo nakita ang kapangitan. Doon muna tayo. Ang pinaka-main idea po, mga kapatid, ng verse na ito ay, alam naman natin na ang pinakamalaking problema ng humanity ay kasalanan. At ang lahat ng tao ay tatayo sa harap ng Diyos at guilty. Siya ay makasalanan sa harap ng Diyos. Pero ito po ang mensahe ni Paul. Paul brings the entire human race, yan. Paul brings the entire human race before the courtroom of God and proves that nobody is righteous. Dinala niya ang lahat ng sangkatauhan sa courtroom, sa hukuman ng Diyos. At upang ipakita na walang kahit sino man ang matuwid. Walang kahit sino man ang makapagliligtas ng kanyang sarili. Walang kahit sino man ang justified o walang sala sa harap ng Diyos. Yun ang purpose ni Pablo. Dinala niya ang buong sanlibutan, lahat ng uri ng tao. Therefore, salvation must come entirely from God through Jesus Christ. Kaya ang kaligtasan ay kailangan ng tao at ito'y nanggagaling lamang kay Kristo, biyaya ng Diyos. Amen? So, umpisahan na natin. Kasi nga ngayon, mga kapatid, pag pinag-usapan ng problema ng mundo, napakarami mga sabi ng mga iba, abay, pagka naalis lamang ang korupsyon sa Pilipinas, napakaganda na ng Pilipinas. Maaring tama, dahil isang napakalaking problema ng Pilipinas ay korupsyon. Ang problema ay pagka ang mga family ay wala ng mga broken relationship, maayos na ang komunidad. Pwede. Ang mga kabataan, pag wala ng social media, ay maayos na. Kaya nga namamaril yan ay na-influensyahan ng social media. Kaya sunod-sunod na pamamaril dito sa Pilipinas dahil sa social media, napapanood. At ang problema ng society, kaya marami magnanakaw. Ay dahil marami mahirap. Marami na naman pinasok sa Mabini Street. Sunod-sunod na naman mga establishmentong pinapasok. Dahil ba mahirap ang mga magnanakaw? Pwede, pero pwede rin hindi. Marami nga magnanakaw na mas mayaman pa sa atin Dapat, di ba? Mas marami. Doon. At marami din na kulang sa edukasyon. Naku naman, edukasyon. Ay mas matatalino nga mga graduate kung saan-saan mga magnanakaw na yun mga PhD, mga Harvard, di ba? Sabi ng iba, siguro sala ang leadership. Sala ang leadership sa church. Pwede rin. Pero mga kapatid, totoo lahat ng yan. Problema lahat ng mga yan. Pero ang tunay na problema, inilarawan ni Pablo. Ang tunay na problema ay kasalanan. Sin. S-I-Sin. S-I-N. Yun ang pinakatalagang problema. Yun ang pinakamalalim na problema that we are under sin. Tayo nasa ilalim ng kasalanan. Hindi lamang sometimes commit sin, hindi lamang minsan nagkakasala, kundi talaga yung paghahari ng kasalanan. Wala kang magawa Pinaghaharian ka ng kasalanan At saka yung guilt ng sin ay nasa sa iyo Yun ang problema. Kaya nga itong Romans chapter 3, very uncomfortable ito mga kapatid.
Kung babasahin mo yung verse na naka-assign sa akin at doon ka titigil, very uncomfortable ito. Sasabihin naman ng mga iba, ay naka-attend pa sa church na yan. Ang pinag-uusapan pala ay puro kasalanan. Abay, alam ko na yan. Alam ko na yung kasalanan. Dahil alam ko makasalanan ako. Tapos didikdikin pa ako, ipapakita pa sa akin makasalanan ako. Ay, ayaw ko na sa church na yan. Kaya nga, hindi natin tatapusin doon sa assign. In-assign na nga. Ang haba-haba na nga ng verse na naka-assign sa akin, dadagdagan ko pa. Ay, kasi hindi ako pwedeng matapos doon sa verse na yun lang eh. Kasi may but. Nanakaw tayo ng konting verse doon sa ibang verse para ipag-uwi ninyo mga kapatid, hindi kayo natapos sa isang masamang balita. Kasi nga, ang pag-attend mo sa church, dapat makarinig ka ng mabuting balita. So, dadagdagan natin. Paano na kaya tayo matatapos niyan? Kaya nga, ang sabi ni iba, huwag na tayong magtitingin kung saan. Huwag na kayong maglilingon kung saan. Lumingon na lang kayo sa katabi ninyo. O lumingin kayo sa salamin, tumingin kayo sa salamin. Andun ang napakalaking problema. Kasama ba dito yung mga ka-church mo? Kasama, church member. Kasama ang taong mabait? Kasama ang taong mabait. Kasama ang taong hindi mukhang masama? Kasama ang taong hindi mukhang masama. Kasi all have sinned. Yun ang title natin, no one is righteous. Lahat ay nagkasala. At doon tayo pupunta. But, yan, hintayin na lang natin yung but. All have sinned. Masamang balita, but. Saan nakikita yung but? Sa Romans chapter 3 verse 21. Yung Romans 3 verse 21, yun yung magandang balita tungkol sa righteousness, sa katuwiran ng Diyos na ibinigay sa atin. Bago tayo pupunta doon, kailangan mo nang harapin ang verse 9 to 20, which is the bad news. Ito ang kondisyon ng mga taong hindi paligtas. Hindi naman siya hindi siya namang ano ibig sabihin doon? Ito yung kondisyon din natin bago tayo tinawag ng Diyos. Bago tayo nilinis ng Diyos. Ito ang kondisyon natin. Kaya paano tayo nalinis ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtawag niya, tumugon tayo sa pagtawag niya, tayo nanampalataya sa pagtawag ni Jesus, sumampalataya tayo kay Jesus. Tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Paano sumampalataya ka kay Jesus? So we are saved by grace alone, through faith. Faith alone, wala nang works. Faith alone, faith to whom? In Christ alone. So it's all alone. Yung tatlong yun alone. By grace alone, wala nang iba, hindi by works. Hindi by doing something, by faith alone. Faith kanino? In Christ alone. So hindi pwedeng faith in dito, and so many things. Kundi, no. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen, mga kapatid. Kasi pag hindi natin naintindihan na seryoso ang iyong sakit, mga kapatid, hindi mo ma-appreciate yung gamot eh. Pagka sabi mo sa sakit mo, ala naman, ito yung sakit lang ng ulo. Eri na may sipon lang, maya-maya ito'y wala na. Kaya hindi mo pinapansin yung gamot na ibinigay sa'yo. Meron akong gamot na ibibigay sa'yo, inumin mo ito. Ito'y galing pa sa bundok ng hibok-hibok. Ginapang pa namin sa isang kuweba, ito'y pag nainom, gagaling ang iyong sakit. Ala, hindi ko iinumin yan kung saan galing pa yung gamot na yan. Sakit lang naman to sa ulo, ito miyami, wala na. Ay, yung pala ay kanser. Yung pala ay tumor na tumutubo sa'yo at walang makakagaling na yun sa kanser na yun kundi yung gamot lang na yun. Pero kung alam mo na ang sakit mo hindi sipon lang, hindi lang sakit ng ulo, kundi kanser na wala na makakagaling, abay, kukunin mo yan. At i-appreciate mo yung taong nagbigay sa'yo ng gamot na yun. Pasasalamatan mo siya dahil binigyan ka ng gamot na yun. Wala kang kamalay-malay, meron palang ganong gamot. Naghanap ka na ng hanap. Wala kang makita-kita, pero meron palang gamot na makagagaling sa'yo. Pasasalamatan mo ang nagbigay sa'yo ng gamot. Pasasalamatan mo ang gamot na iyong tinanggap. Ganun mga kapatid yun. Yun yung ating sakit. Ang sakit natin ay kasalanan. Hindi naman ako masamang tao. Ang laging katuwiran, hindi mo ako masamang tao Maaring masama ang mukha ko, pero hindi ako masamang tao. Yung laging katuwiran natin Hindi naman kami masamang tao. Hindi naman kami masamang tao, kaya hindi nagiging mabuti ang mabuting balita kasi ang katwiran mo, hindi ka naman masamang tao. Ibig sabihin nun, kung hindi ka naman masamang tao, hindi mo naman kailangan ng kaligtasan. Kasi hindi ka naman masamang tao. Kaya ngayon, dinala tayo ni Pablo sa courtroom upang patunayan na ikaw ay masamang tao.
Yun ang purpose ni Pablo. Kaya dito, walang palusot, walang religious title, walang good works na sapat. Sa harap ng judge, the ultimate judge, ultimate hukom of the universe, we are all guilty. Tayong lahat ay makasalanan, may sala, at ang mga bibig natin ay tikom sa harap ng Diyos. Walang katwiran na makapangatwiran ka sa harap ng dakilang hukom at ang Diyos na sinasabing, ikaw ay makasalanan. Yun ang purpose ni Pablo. So kung ikaw ay ligtas na mga kapatid, balikan natin itong mga verses na ito. Paulit-ulit naman si Pastor James sa mga verse na yan. Expository teaching nga eh. Okay, number 1. Oh, magsisimula na tayo mga kapatid. Are you ready? Hindi pa pala ready yun. Then, simula na tayo kanina pa. Romans chapter 3 verse 9. Sabi dito ni Pablo, what then? Are we better than they? Not at all. Ano ibig sabihin ng what then? Ano ngayon? Mas mabuti ba tayo bang mga Hudyo ay may mga advantage parang ganun? Tayo bang mga Hudyo ay nasa better position pagdating sa righteousness sa harap ng Diyos? Tayo bang mga Hudyo ay may advantage sa iba pagdating sa katuwiran sa tingin ng Diyos sa atin? Ang sagot doon ni Pablo ay not at all. Wala. At kaya nga sabi ni Pablo doon, for we have previously been charged. Doon ka sa mga nakaraang salaysay, sa mga nakaraang pinag-aralan. Doon ka sa mga tinuro ni Pastor Anthony, Pastor Rodel. Aba, napatunayan na natin na ang Diyos, ang mga Hudyo at ang mga Griego, mga Greeks, they are all under sin. Sabi ni Pablo, pare-parehas na lang tayo. Nakita na natin yan, pare-parehas tayo. Pare-parehas na ano? Pare-parehas tayong under sin. So, tiningnan natin doon sa Romans chapter 1. Si Pablo ay dinelt niya muna ang Gentile world. Yung kinausap niya muna yung mga hentil. Alam na mga hentil, wala silang kautusan, pero sa kabila ng wala silang kautusan, alam nila ang tama at mali. Tama? O mali? Tama. Tama, mga kapatid. O, alam nyo ang tama eh. Alam nyo rin ang mali. Kaya kahit hindi walang kautusan, alam nyo anong tama at mali. Sa Romans chapter 2, tinuro doon ni Pablo na tumingin naman siya doon sa mga taong moral. Yung mga sa tingin nila ay sila ay okay. Tumingin naman si Pablo doon. Sa tingin nila yung mga aksyon nila ay good boy action. Sa tingin nila ay sila yung mga good boy. Pero sabi ni Pablo, hindi naman, yung mga tao nasasabi, hindi naman ako katulad niyan. Hindi man ako pumapatay, hindi man ako nagnanakaw, hindi naman ako nangangalunya. Wala naman akong obvious na immoral behavior. Pero ano sabi ni Pablo? You are still accountable to God. You are still guilty. Guilty ka pa din. So si Pablo naman, tumingin naman siya sa mga Hudyo. Ang huli natin pinag-aralan. Meron ng mga Hudyo na wala ang mga hentil. At ano yun? Meron silang kautusan. Ano ba yung kautusan? Yung law of God. Alam nila yung scripture. Alam nila ang will ni Lord. Alam nila, meron silang covenant. Meron silang religious privilege. Meron silang pagtutuli. Meron silang templo. Meron silang mga pangako. Pero sa kabila ng lahat, hindi automatiko sila na righteous sa harap ng Diyos. Guilty pa rin sila. Kaya nga yung pinagsama-sama ni Pablo lahat ng ito, yung Jews, yung Gentile, at yung mga nagsasabi sila yung moral, sinama-sama na. At sinabing, no one is righteous. Yan lahat na yan, pinagsama-sama na. Sinabi ni Pablo, no one is righteous. Yung mga religious, yung mga irreligious, walang reliyon, yung mga moral, yung mga immoral, yung mga educated, uneducated, everybody standing in the courtroom and all is charged. All are under sin. All are guilty. Pare-pareho lang. Kung may basket ka ng marumi, meron akong tubalan ng basket sa bahay. Meron akong basket ng tubalan sa bahay. Naandun lahat yung aking hinubad na mabago pang t-shirt, naandun yung aking brief, naandun yung aking medyas, naandun yung aking pantalon, naandun yung aking pambahay na pinagpawisan, naandun yung aking pinanlaro, naandun yung aking towel. Abay, mabango pa yung t-shirt ko, pero nakalagay sa tubalan, iisa lang ang destinasyon yan. Ang destinasyon yan lahat doon sa washing machine. Sapagkat ang lahat na yun ay marumi. Iisa lahat ang maglilinis yan, yung Tide Ultra. Iisa lahat ang magpapalambot yan, yung Downy. Iisa lahat yan. Iisang trato dyan. Kasi ang lahat ng yan ay marumi, sama-sama yan. Sabi naman ni Mrs. Kaya pala yung aking damit nagkakakulay, nilalahok mo. Nakahiwalay yung sayo. Huwag kang mag-alala. Example lang ito. Pero ibig ko sabihin, lahat ng merong maduming madumi, may mabahong mabaho, pero meron naman mabango din. Pero ang lahat ng yan, madumi, tubal pa rin. At iisa lang ang destination. Ganun tayong lahat. Merong mabahong mabaho, merong mabango,
Pero lahat tayo, kapatid, iisa ang destinasyon. Ang destinasyon natin lahat ay doon sa washing machine. It's either doon ka sa tubalan, susunugin, o doon ka sa linisan, nalilinisin ni Lord. Amen, mga kapatid. So, Roman number 2, point number 2, hindi tayo kinukumpara ng Diyos sa bawat isa. Kinukumpara niya tayo, hindi tayo sinusukat ng Diyos sa pamamagitan ng pagkukumpare sa mga katabi mo. Tayo ay sinusukat ng Diyos sa pamamagitan ng pagkukumpare sa Kanyang tunay na katuwiran. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao eh. Ina-evaluate natin ang sarili natin base sa ating nakikitang tao. Pastor, hindi naman ako tulad niyan. O hindi, Pastor, hindi naman ako katulad noon. Hindi naman ako magnanakaw. Ako na may tumutulong sa tao. Ako ngay mapagbigay. Ay, yung si sister nga, binigay piso lang. Ayaw ko mapagbigay. Ang binibigay ko 10 piso. Ako'y tumutulong sa mga tao. Ako'y na-attend ng church. Yung iba nga hindi nag-church, pero ako, nag-church. I serve God. Yung iba hindi nagsiserve. Ako nagsiserve God. Ang question po mga kapatid ay hindi yung, am I a better sinner than the other? Am I better than another sinner? Ang tamang tanong ay, am I righteous before the Holy God? Ako ba'y matuwid sa harap ng isang banal na Diyos? At ang sagot doon ay hindi. Hindi ka maaaring maging matuwid sa harap ng banal na Diyos. Kasi kulang at kulang ka kapag ang sukatan ay ang katuwiran ng Diyos. Parang dito sa church, merong 5'4'9". Sabi ng isang 5'2", matangkad naman ako. Ay, may mas matangkad sa 5'2", may 5'4". Mas matangkad na, mas matangkad ako kay sister. Ay, may 5'7" na babae. Matangkad ako matangkad na babae, 5'7". So, feeling niya siya ay matangkad. Dahil kinumpare niya ang sarili niya doon sa pandak. Pero kung may mag-hire dito, o mag-hire po ng mga stewardess para sa Emirates, ay baksa kayong lahat. Ay 6-footer ang minimum. Ay hindi ka pasado. Pandak ka pa rin. Kaya huwag mo titignan yung pandak. Huwag mo titignan na pandak siya sapagkat kung ang susukatan talaga ay ang tunay na katangkaran, ikaw ay pandak pa rin. In the same way, huwag mo titingnan yung mas makasalanan kaysa sa iyo sapagkat ang tunay na sukatan ay kabanalan ng Diyos, ikaw ay makasalanan pa rin. Amin mga kapatid, naintindihan po sana natin yon. Kasi ang standard po natin mga kapatid, ay ang standard ng Diyos. God does not measure righteousness by human standard. God's standard is His own holiness. Yung kanyang tunay na kabanalan. Kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 48, therefore you shall be perfect. Aba, just as your Father in heaven is perfect. Aba, ang katuwiran, ang standard ng Lord para sabihin ikaw ay matuwid ay perfecto ka dapat. Bakit? Sapagkat ang standard ay perfection. Mga kapatid, ikaw ay 99.9 pero meron kang isang pagkakamali, isang oras, isang sandali sa iyong buhay na hindi ka nakapagtiwala sa Diyos. Ikaw ay tatawid sa karsada at ikaw ay biglang natakot. Sabi mo, baka ako'y masagasaan. Alam mo kapatid, ang takot ay hindi pananampalataya. At ang sabi ng Biblia, kapag ka ikaw ay umaksyon dahil hindi ayon sa pananampalataya, ito ay kasalanan. Yun lang ang kasalanan mo sa buong buhay mo. Sa mata ng tao, matuwid ka? Yes. Pero sa mata ng Diyos, makasalanan ka pa din. At natahimik ang lahat. Kasi nga, malungkot itong standard ng yun eh. Sadyang malungkot ang preaching ko ngayon. Kasi nga masamang balita pa ang pinag-uusapan natin eh. Meron ba namang masamang balita? Yay! Of course, nandun tayo sa malungkot naman niya. Nakakabagabag naman yung pinagsasasabi ni pastor. Wala akong magagawa. Expository teaching tayo. Doon ako napa-assign sa mga verses na ito. So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, ako naman better than they. Ako naman better than thou. Ano? Ako naman mas better than them. Ako naman mas magaling, mas mabuti sa kanila. Kung titignan naman sa kwartong ito, yung akong pinakabanal Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord yun. Ang tatanong nga sa'yo ni Lord, are you righteous? Ikaw ba'y tunay na matuwid? At sa harap ng Diyos, sa kanyang sukatan, ikaw ay baksak. Kaya nga sabi doon sa verse 3 to 10, the Bible's verdict, there is none righteous. Ito yung title natin, there is none righteous. Si Pablo, hindi basta siya nagdeklara ng isang bagay na wala siyang basihan. Si Pablo nag-quote
Tayo ang ating magtuturong si Pablo, nagko-quote din ng verses sa Bible. Sa Romans chapter 3 verse 10, sabi niya doon, it is written. Nakasulat ito eh. Hindi naman sinabi lang ito ni Pablo eh, na wala talaga matuwid. Sabi ni Pablo, nakasulat yan eh. In the same way, we do not teach something just out of our own desire, our own intellect. We preach according to the word of God. Katulad ni Pablo, it is as it is written, there is none righteous, no not one. Inulit pa niya. Sabi niya, none, not even one. Tapos sa verse 11, there is none who understand. There is none who seeks God. Verse 12, they have all turned aside. They have together became unprofitable. There is none who does good. No, not one. Ano ka naman, Pablo? Paulit-ulit ka na lang. None, not even one, altogether, no one. Bakit, mga kapatid? Bakit in-stress talaga ni Pablo yung no one, no one, no one? Sapagkat itong kondisyong ito ay pangkalahatan. Itong kondisyong ito ay walang exemption. Kaya mali yung joke ng mga pasensya na kayo mga kapatid kong Katoliko. Mali yung joke ninyo na si Kristo daw ay dinala daw sa kanya yung babaeng nahuli nangangalo niya. Sabi daw ni Kristo, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Ay meron daw batong bumaksak, tuk, 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 tuk. Tapos tumingin daw siya, si Maria daw, sabi niya, Mommy, you spoiled the fun. Yun ang joke ng mga Katoliko. Hindi po totoo yun. Sapagkat si Maria ay birhen, pero si Maria ay kasama sa makasalanan. Because there is not one na matuwid sa harap ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Kaya tayo sa point number 4. Non-righteous, ang ibig sabihin ng non-righteous, hindi naman ibig sabihin na wala ng tao makagagawa ng mabuti sa harap ng kapwa. Kaya nga, ipapaliwanag natin ito ng maigi, there is non-righteous. Kaya yung righteousness is not good works, mga kapatid. Kaya napakaganda dito, nakikita natin. Yung palang righteousness na sinasabi ng Diyos ay hindi mabuting gawa. Iba yung righteousness, iba yung mabuting gawa. Pero kahit hindi ka naman righteous, pwede ka naman gumawa ng mabuti. Tama, mga kapatid? Merong hindi Kristiyano na tumutulong sa mahirap. Aba, merong atheist, hindi kumikilala sa Diyos, pero tumutulong sa mahirap, di ka? Merong hindi Kristiyano na nagre-rescue. Alam natin yung mga talagang ang kanilang mission sa mundo ay mag-rescue physically and financially. Yun ang kanilang, pero wala silang relihiyon. Hindi nila kilala si Jesus. Merong mga kung ano-anong relihiyon, pero mahal nila ang mga bata. They love children. At yun yung kanilang karir sa buhay nila, ang mahalin ng mga bata. Merong mga hindi naman Kristiyano, pero generous, magaling magbigay. Merong hindi naman Kristiyano, pero hindi niya kaya magsinungaling. Nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya nga, marami mga kapatid na hindi mananampalataya, ay mas mukha pang mabait, mas magaling pa kaysa sa mananampalataya. Mayroon mga kapatid. Pero anong ibig sabihin ni Pablo dito? Kung sinabi niyang, there is none righteous. He is talking about righteousness before God. Ang issue ay, whether or not yung tao ay makakapag-perform ng good action, ang issue ay, yung sinful human ay capable ba na mag-produce ng righteousness na acceptable sa mata ng Diyos? Yun ang point doon. Kaya bang mag-produce ng righteousness ang taong makasalanan na katanggap-tanggap sa harap ng Diyos? Sapagkat alam naman natin na ang kasalanan, kahit na ang isang makasalanan, kahit pa anong gawin niya, kahit anong mabuting gawin ng isang makasalanan, ito ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Tama mga kapatid? Narinig nyo na ba yung verse na yon? Ano nga verse pa, Pastor? O yun, ay Isaiah 64:6. Na ang anumang mabuting gawa ng hindi mananampalataya ay isang maruming basahan sa harap ng Diyos. Kaya nga, pagdating sa point number 5, ang problem is not just what we do. Hindi ang problema. Ang problema kasi natin mga kapatid, hindi yung ginagawa natin. Ang problema ng mundo ay kung sino sila. Sino tayo? Anong ibig sabihin nun? Akala kasi naman namin, kung ako'y titigil sa aking paggawa ng masama, di ako'y magiging katanggap-tanggap na sa harap ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba yan din ang ating paniniwala nung una? Naku, ako lang ay titigil sa aking pagkakasala, ako'y magiging katanggap-tanggap na sa harap ng Diyos. Anong sagot? Hindi. Maling-mali.
Sapagkat ikaw ay makasalanan pa din, kahit tumigil ka sa paggawa mo ng kasalanan, sapagkat ikaw ay makasalanan. Hindi ka naging makasalanan sa paggawa ng kasalanan, makasalanan ka dahil ipinanganak kang makasalanan. Kaya kahit tumigil ka sa paggawa mo ng kasalanan, hindi ka pa rin katanggap-tanggap sa harap ng banal na Diyos. Kaya nga ang problema hindi yung ikaw ay nag-commit ng sin. Ang problema ay dahil ikaw ay makasalanan. Hindi yung occasional commit sinners sapagkat ang sin ay lumalabas dahil ang puso natin ay marumi at makasalanan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Mark 7 verse 21, evil things produced from within the heart of man. Saan daw nagagaling ang maruruming bagay? Sa puso. Kaya nga mga kapatid, ang problema ay sa loob. Kaya nga hindi mababago ng pagpapalit mo ng environment, pagbabalit mo ng nakapalibot sa iyo, yung ultimate na problema mo. Pwede mong dalhin ng isang makasalanan tao, saan man bansa, makasalanan pa rin yan. Pwede mong baguhin ang trabaho ng isang taong magnanakaw. Baguhin mo ang trabaho niyan, para hindi makapagnakaw, baguhin mo, magnanakaw pa rin yan kasi magnanakaw yan. Pwede mong baguhin ang social status niya, gawin mo mayaman, dahil mahirap, gawin mo mayaman. Para hindi na magnanakaw pa rin yan. Baguhin mo education, ganun na nga, so forth and so on. Kaya mga kapatid, hindi maapektuhan ng environment kung ano yung nasa puso. Hindi maapektuhan ng nasa labas. Sin is not merely an environmental problem. Hindi ka makasalanan dahil sa nasa labas. It's not in the outside. Sin is a heart problem. It's in the inside. Kaya nga pagka ikaw ay sumakay sa jeep, sabi, ang baho naman ng jeep na ito. Bumaba ka ngayon sa jeep. Nakita mo may sasakyan ni Pastor James. Sumakay ka ngayon sa Jatur. Pag sakay mo, Pastor James, ang baho naman ng sasakyan mo. May etchas. Pag uwi mo ngayon ng bahay, sabi mo sa bahay, ba't ang baho ng bahay na to? May etchas. Pagtingin mo, nasa paa mo pala. Nakatapa ka pala ng pupo ng aso. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit saan ka pumunta, magpalit-palit ka man ng environment, mabaho ka pa rin. Kasi ang baho ay nasa sa iyo. Tama? Hindi ka magiging mabango dahil sumakay ka sa sasakyan ni Pastor Anthony. O kaya sumakay ka sa sasakyan ni Ate Lorna dahil mabango ang kanilang mga air freshener. Hindi magiging mabango yung pupo ng aso na natapakan mo dahil sumakay ka doon. Ano mangyayari? Magiging mabaho ang sasakyan ni Sister Lorna dahil sa pupong daladala mo. Yan that is an example only. In the same way, tayo yung pupo. The problem is the pupo. Marumi, makasalanan. Yung kasalanan, hindi mababago ng sitwasyon ng mundo. Hindi kayang baguhin ang sitwasyon ng mundo. Ang kondisyon ng tao. Kaya ganito ang mundo dahil sa kondisyon ng puso ng tao. Amen mga kapatid. At ano yun mga kapatid? Point number 6. Romans chapter 3 verse 11. There is none who understand. Ayan pala naman Ay wala naman nakakaintindi. Kahirap ng pagpaliwanagan, wala naman nakakaintindi. Sabi nga ni Pablo doon, kaya nga ang tao ay diretsahang tinatanggihan ang salita ng Diyos Diretsahang tinatalikuran. Alam niyo mga kapatid, tayo'y napaka-blessed. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo kailangan maghanap ng physical Bible para maghanap at magbasa ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan maghanap pa ng magpapaliwanag para sa iyo. Available na yan, online. Mamimili ka lang. Ay, si ChatGPT ngay pagkakagaling. Tanungin mo pa paano ang isang tao maliligtas. Sasabihin niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sapagkat ang kaligtasan is by grace alone, gift of God alone. ChatGPT na. Artificial intelligence na nagsasabi. Abagay artificial intelligence na nagsasabi, ang mga tao hindi pa rin naniniwala. Bakit? Bakit kaya ganun napakalinaw na pero nire-reject pa? Kasi ang problema mga kapatid, yung puso, ayaw. Sabi ng Romans chapter 1 verse 18, ito, pakibasahin natin to. People suppress the truth in unrighteousness or wickedness. Yung katotohanan, ayaw tanggapin ng tao dahil sa wickedness.
Dahil sa unrighteousness, dahil sa karumihan, dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, mga kapatid, mag-explain ka na mag-explain, mahalaga ka ang magaling mag-explain. Yes, of course. Pero sigurado bang maniniwala sila? Hindi. Mahalaga ang education, mahalaga yung magandang foundation, mahalaga yung magandang pagtuturo, mahalaga yung systematic na pagtuturo, pero nangangahulugan ba ng isang tao pinagpaliwanagan mo, systematically, organized, clear, ay tatanggap sa Panginoon? Hindi, mga kapatid. Kaya nga, ultimately, kailangan ng biyaya ng Diyos para matanggap at maunawaan muna ng taong ito para siya ay maligtas, mga kapatid. Kasi, sabi sa verse na yun, yung wickedness ang humaharang, pine-prevent ng wickedness para maintindihan ng tao ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya nga isipin natin ito, mga kapatid. Kung ang wickedness, mga kapatid, ay hinaharangan ng pangunawa ng isang tao para magkaroon siya ng kaunawaan. Therefore, sa makatuwid, kung ikaw ay nakakaunawa, kapatid, at tinanggap mo ang katotohanan ito, anong ibig sabihin nito? It is God's grace. Ito'y biyaya ng Diyos na siya ang unang kumilos upang alisin mo na yung wickedness o isuppress mo na yung wickedness upang maintindihan mo ang katotohanan ito na iyo ngayon pinaniniwalaan, kaya ikaw ngayon ay ligtas. Example, let me give an example. Halimbawa, si Sister Melanie, Sister Josephine, at si Sister Lorna. Halimbawa, si Sister Melanie, siya yung soul, siya si soul. Kunyari, siya yung ating kaluluwa. Tama. Si Sister Josephine, siya si wickedness. At si Sister Lorna, siya yung grace of God. Ganito yan eh. Si Sister Melanie, pinagpapaliwanag ako, I am a preacher, I am the speaker. Nagpapaliwanag ako sa kanya. Ito namang si wickedness, wala na ginawa kundi uhuntahin. Hinuhunta, pinupulong. So hindi nakakaintindi dahil pinupulong. Ay hindi naman niya masabing, wag mo nga akong huntahin. Wala siya magawa kasi siya bihag ni wickedness. Alipin kasi siya ni wickedness eh. Dahil may utang si Saul kay wickedness eh. Hindi niya matanggihan ngayon. Kung pumulong na lang ay di salita naman ang salita dito, ang paliwanag na salita ng Diyos. Umuwing hindi nakaunawa. Kasi si wickedness hinarang na hinarang. Pero bakit nakaintindi? Nandiyan si wickedness. Ito nga si grace. Ang biyaya ng Diyos. Ay si wickedness ay amo. Amo niya si grace. Bakit naging amo ni wickedness si grace? Because grace is powerful than all. Because grace is above than all. So sabi ni grace ngayon kay wickedness, ay wala magawa kundi sumunod kasi amo. Wala magawa kundi sumunod. Ay di dahil na-suppress ni grace si wickedness at the moment nakapakinig ni Saul ang mabuting balita. Naintindihan niya ang paliwanag, tinanggap niya si Jesus. Ganun na nangyari sa ating mga kapatid. It is by grace of God that we now understand the truth. Palakpakan natin ang Panginoon. Pipilitin ngayon ni Saul na intindihin ko, pipilitin kong intindihin. Pero hindi niya magawa. Kasi si wickedness lagi nang aabala. Kaya kayo mga kapatid, pag kami nagpipreach, tapos kinikwentuhan yung katabi ninyo, si wickedness yun. Tandaan niyo yun, si wickedness yun. Oh. Maging grace lagi. Psst. Kinig. So it is God who acted first. Bakit? It is God who loves us first. That's why we can love Him. Ang lahat ng ating tinanggap na ngayon, mga kapatid, it is God who first loved us. Kung ang Diyos ay hindi nag-intervene through His grace, anumang paliwanag, anumang salitang ating maririnig, hindi natin mauunawaan. At ito'y naunawaan laang natin dahil sa biyaya ng Diyos. Tanong, lahat ba ng nakaunawa ay tumanggap? Hindi. Hindi lahat na nakakaunawa ay tumanggap. Hindi lahat na nakakaalam ng absolute truth ay tumanggap. Bakit ang mga demonyo ay hindi ligtas? Alam nila ang lahat ng katotohanan. Because of the hardness of the heart. Sa katigasan ng puso. It is the desire of the heart.
tutungo tayo ngayon doon sa point na to. The will is corrupted because the will is corrupted. Romans chapter 3 verse 11. There is none who seeks God. Walang naghahanap sa Diyos. O yun naman ang hindi ko pwedeng paniwalaan, Pastor James. There is none who seeks after God. No one desire God. Abay, Pastor, marami naghahanap sa Diyos. Tama? Abay, napakadaming relihiyon. Tama? Napakadaming nag-imbento ng iba't ibang klaseng relihiyon. Dahil naghahanap sila ng Diyos. Maraming naghahanap ng spirituality, iba't ibang klaseng spirituality. Spiritista ang iba, kinalabsan. Iba't iba. Many forms, marami naghahanap ng peace, man. Sa drugs na punta, dahil sa paghahanap ng peace. Marami naghahanap ng blessings, marami naghahanap ng kasagutan. Lagi ng, what is the answer to all this problem? Lagi ng, what is the real answer? What's the meaning of life? Lagi natin naririnig. Marami naghahanap ng miracle. What is the way path to nirvana? Marami. Marami naghahanap ng tunay na relief from all the trouble of this world. Ang sagot ni Pablo, there is none who seeks after God. Paano naman nasabi ni Pablo na there is none who seek after God? Again, mga kapatid, it is only by the grace of God kaya natin natagpuan ng Diyos. Because it is God who first seeks us. Siya ang unang naghanap sa atin. Hindi natin hinanap ang Diyos. Pinakikita dito, no one seeks God. Pero hinanap ko ang Diyos, natagpuan ko no, mga kapatid. Ang Diyos ang unang naghanap sa iyo. Because sabi ni Pablo, there is none who seeks God. Ano yun? Ibig sabihin nun? Kasi natural sa fallen human nature na magkaroon siya ng Diyos in His own terms. Ang Diyos sa Kanya, sabi niya, gusto nila na ma-bless sila, pero ayaw naman nila na sila ay pagharian ng Diyos. Gusto nila ng kaligtasan, pero ayaw naman nila ng surrender. Gusto nila ng kalangitan, pero ayaw naman nila ng holiness. Gusto nila ng gifts, pero ayaw naman nila yung gift giver. Kaya nga offensive ang gospel eh. Kasi it destroy the pride of man. Kasi ang sabi ng gospel, you cannot save yourself. You need Jesus. Ang human pride, galit siya sa reliyon na yan. Kasi hindi talaga siya tunay na naghahanap ng Diyos. Anong explanation dyan? Explain that further, Pastor James. Ang explanation niya, nasa point 7. Point 8. Humanity has turned away from God. They have all turned away God. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay pangkalahatan, especially yung mga non-believer. Kasi nga meron na tayong bat. Nandun tayo sa bat. Ano, mga kapatid? Natindihan niyo ako, nandun tayo sa pero. Andun tayo sa pero. Andito muna tayo dun sa lahat ng masamang balita. They have all turned aside. Ano ba ibig sabihin ng turn aside? Imagine nyo yung karsada. This way. Sabi niya, this way to church. Abay, sa halip na this way ay that way. Yun yung meaning ng turn aside. Sabi niya, I will decide what is right. Yan ang sabi ng humanity, ng sanlibutan. Ako magsasabi ko ng tama, tama. Ako magsasabi ko ng mali, mali. Tama. Ako magsasabi kung paano ako mabubuhay. Ako magsasabi ko anong ibig sabihin ng morality. Ako magsasabi ko anong meaning ng righteousness. Ako magsasabi ko anong katotohanan. Ano yung sinasabi nilang ibig sabihin? At the end, ang ibig nilang sabihin, I will be my own Lord. I will make my own God. Ako ang magsasabi kung ano ang gusto kong Diyos. Ako ang mag-iimbento ng paraan na gusto kong Diyos. Anong sabi ng tao? Hindi naman kailangan si Jesus. May paraan naman ang aming reliyon. Hindi natin kailangan si Jesus. Ang aming reliyon, hindi kailangan ng biyaya sa amin. Karma. Kung ikaw ay nag-sacrifice sa Diyos mo, tatanggapin niya ng Diyos mo. Bibigyan ka niya ng reward. Nag-imbento sila ng sariling Diyos. They turned away from God. Bakit they turned away from God? Diyos din naman na hinahanap nyo. Because this is the way, the truth, and the life. This is the only way, the truth, and the life. This is the only way to God. At kung ikaw ay nagharap ng other way, you turn away
from God. Humanity has turned away from God. Unless na daanan mo yung tamang daan, hindi mo makikita ang tunay na Diyos. Kaya gumawa ka ng sarili mong daan. Anong ginawa mo? You turned away from God. Lumihis ka sa daan patungo sa tunay na Diyos. Kasi nga gumawa ka ng sarili mong gustong Diyos. Ito ang gusto kong Diyos. Ito ang paraan ng aking Diyos. Di kadami, kadami ko ng relihiyon na napuntahan. Ba't kaya itong tao? Pumunta ko saan relihiyon. Naghahanap siya ng kanyang tunay na Diyos. Sayang, hindi lang dito nakapunta. Kung dito siya nakapunta, napakinig niya ang tunay na Diyos. At kayo naman ang makapagsasabi, mga kapatid, sino ang tunay na Diyos? Paano ang paraan sa tunay na Diyos? Alam niyo ang paraan, alam niyo ang daan? Si Jesus. Paano mo sinatagpuan? Biyaya ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, anong resulta nito? Anong naging result nito? Ang resulta nito ay nasa point number 9. Yun. Tama yun. Tanyo, nasa point 9 na tayo, mga kapatid. Ang bilis natin. Hanggang saan ba yan, sister? 27? 29? Siya may sabi doon, hindi ako. Nasa point 9 na tayo. Humanity is spiritually unprofitable. Bakit? Ang daming point ni Pastor James. Wala akong magagawa. Expository teaching ito. Humanity is spiritually unprofitable. Romans chapter 3 verse 12. Ano naging resulta ng mga ginawa nila? Ang tao ay became unprofitable. Ano ba ibig sabihin ng unprofitable? Walang pakinabang. Walang benefit. Useless. Ang tao ay naging useless. Hindi naman ibig sabihin doon ni Pablo na ang mga tao ay walang halaga sa Diyos. Hindi po, mga kapatid, tayo ay mahalaga sa Diyos. Pero ibig sabihin noon, yung ating lahat ng gawa, yung ating mga pagsisikap upang tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos ay useless. Naging useless in terms of producing right standing before God, in terms of producing righteousness before God. Lahat ng ginagawa natin ay useless, walang pakinabang. Kasi ang tao cannot manufacture its own righteousness. At ang sabi ng Panginoon, lahat yan ay garbage. Maraming tao nag-sacrifice, maraming tao nag-donate ng kanilang puso sa yung organ donor sila. I-donate nila yung kanilang puso. Buhay pa, i-donate na yung puso. Galing. Hindi na hinintay mamatay. Totoo lang, mga kapatid. Pag kayo magdodonate ng puso, hindi kayo hihintaying mamatay. Abay, pag hinintay kayo mamatay, ano i-donate? Di patay na puso. Ang dinodonate po, mga kapatid, ay tumitibok na puso. Pakilistan mo ang pangalan ng mga gustong mag-donate ng puso. Meron mga taong nagdodonate ng puso. Meron mga taong ibinigay na lahat. Ari-arian. Ako'y minakasama dati sa trabaho. Grabe. Nag-retire siya, early retirement. Alam niyo yung kalahati ng kanyang retirement, hindi niya sa pamilya binigay. Alam ko, more than half doon sa kanilang sambahan. Sinasabi ko, hindi simbahan, sambahan. Sayang lang. Bakit naman nasasabi ni Pastor James sa sayang ay ibinigay sa Diyos? Tika muna nga. Kung hindi nga sa paraan ng tunay na Diyos, kung hindi sa paraan kay Kristo, hindi sa pamaraan ni Kristo, lahat ng ginawa niya, baliwala. Ay, hindi kay Kristo kay Apo. Apo something yung kanyang simbahan. Apo, ano yun na Pastor JL? Natin ka dati doon. Apo Lakay, basta yung simbahan na may Apo ang pangalan. Apo Cement. Basta yun. Ay sayang, mga kapatid. You can give everything, even your life. You can give everything, even all your possession. And yet, kung wala si Kristo, it is all useless. Kaya nga sabi ni Ecclesiastes, everything is meaningless. Everything under the sun is meaningless. Everything under the sun is meaningless. Kaya nga, para magkaroon ng meaning, we must put
everything under the sun, everything in His Son. Dapat yung lahat ng bagay, ipapailalim natin, not under the sun, but under His Son, sa Kanyang anak. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ikaw ngayon ay nakikristo na, buong pag-aari ka na ni Jesus, anumang gawin mong bagay, mga kapatid, ito ay may meaning. Sapagkat ito ay not just under the sun, hindi lang nasa ilalim ng araw, kundi it is under His Son, sa nasa ilalim ng Kanyang anak, who is Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast, huwag kayo magsasawa, be immovable, huwag kang papatinag, always abounding in the work of the Lord. Ay lagi kang mag-umapaw sa gawa para sa Panginoon. Knowing, alam mo kasi, na yung labor mo, ano man yan, yung labor mo is not in vain in the Lord. Kasi lahat ng ginawa mo is under His Son. It is not just under the sun, it is under His Son. Therefore now, tayo mga ligtas, whatever we do is profitable. Kung ikaw ay hindi ligtas, whatever you do is unprofitable. Because it is just under the sun. But whatever we do is profitable because it is under the Son, under His Son. Amen mga kapatid. Kayo nasa ilalim na ni Jesus, taas ang kamay, amen. Para maging profitable ang gawa natin. Mga paglilingkod natin dyan, mga pag-aaser natin dyan, pagbibigay natin ng ulam sa kapitbahay natin, pagbati natin, lahat pala yan ay may kabuluhan. Yung ikaw ay may nakausap na sister na pagpayuhan mo ng isang maganda, yun pala ay may kabuluhan. Bakit? Kasi yun ay hindi nawawala ng kabuluhan. Yun ay nakarecord lahat sa listahan ng Diyos sa langit at meron yung katapat na reward. Amen, mga kapatid. Palakpakan nyo naman ang Panginoon. Kaya mas masarap gumawa Pastor, di ba? Mas masarap Mas masarap maglingkod dahil alam mo na, it's not in vain. Pero kung alam mo na, wala naman silbi ito. Kahit naman ako magpakahirap dito, wala naman pala itong kahinat na, wala rin naman palang points ito. Di kaya napakabigat. Kaya yung iba burdened. Yung iba heavy. Ang kanilang paglilingkod. Nung ako'y nasa luma pang simbahan, very heavy. Kayo magbibigil Pang alas 2 hanggang alas 3 kayo, James. Anong gagawin niya? Babantayan niya itong krus na ito. Yung krus, babantayan na. Kasi yung krus kung saan-saan dinadala yung, kung saan-saan parte ng Pilipinas. Napa-assign dito ngayon sa amin, sa San Pascual, doon sa aming chapel, doon naka-assign. Yun yung chapter ninyo. At chapter head ako ng couples noon Kayo ang in charge dyan, alas 2 hanggang alas 3 sa madalang araw. Naku naman. Anong gagawin namin doon? Babasahin namin, madami paulit-ulit. Napakabigat, mga kapatid. Yung palang lahat ng yun ibaliwala. Sorry, mga kapatid. Sorry, mga kapatid kong Katoliko. I love you. But we need to see this, mga kapatid. Ano mang pinaghihirapan natin na hindi nasa ilalim ng Panginoon Jesus, useless lahat yan. Ang gusto ng Panginoon, tanggapin mo na siya, kapatid, kahit anong gawin mo, may reward ka. Bakit? Sapagkat nasa ilalim ka ni Jesus, katanggap-tanggap na ang lahat ng iyong ginagawa. Amen, mga kapatid. Kaya nga, datako tayo sa point number 10. Kalahati na. 29. Romans 3:13-4. Paul examines, ano ngayon ang kondisyon? The throat is an open tomb. Naku po, yung bibig daw ay pansyon. Tama, Pastor Del, pansyungan, doon. Yung bibig ay bukas na pansyon. Bukas na nicho. Bukas na puntod. Ay pagkakabaho nito. Abay, ano mang gawin mong flossing dito, toothbrush o flossing o mouthwash, mabaho pa rin to. Kasi may bulok sa loob. Nakakita na ba kayo ng tao na bulok ang ngipin? Pagka-toothbrush, pagkausap sa'yo, bulok pa rin ang amoy. Kasi bulok ang loob Ang baho nito. Kaya mapapasimangot ka na lang. Pag bigla sasakit ang ulo mo. Sakit ba ulo mo, Brad? Sakit ang ulo ko. Hindi mo lang masabi, baho hindi nga mo Ganon, mga kapatid, sa totoo lang, yung mga taong bulok, hindi literal hindi lang literal. Yung spiritual, yun doon tayo, spiritual na ang bibig ay parang open tube. Na makikita mo sa mukha ng kausap, na ang bibig nito'y bulok.
Bulok ang lumalabas. Kasi lahat ng kausap, ang ganda-ganda ng mukha, tapos maya-maya kita mo. Kasi pinag-uusapan, di maganda eh. Napapasimangot ka eh. Ang ganda-ganda ng gising mo sa umaga, babati sa'yo eh, ganun. Tapos magkikikwento ng ano eh. Siragad ang araw mo eh. Di ba? Parang bulok talaga. Bulok ang bibig. Yun ang ano ba lumalabas sa, ano bang laman ng bulok na pantsong, bulok na puntod, bulok na nicho? Ano ang laman nun? Ay bukas na puntod pala. Ano laman nun? Di ba kabulok? Mga pagkabulok, mga kamatayan, mga pagkaagnas, nire-reveal nun ko ano ang tunay na laman ng puso. At ano yun? Lason. Yun yung lason. Yun yung mga cursing. Kami ay minakausap na isang ahente ng isang pagkaganda-gandang software product. Binibentahan kami ng isang software product. Ang ganda ng product. Kaya lang, puro cursing ang lumalabas eh. Paltan na lang natin yung word na curse, yung P-U-T-A ng ano ha. Pogi. Pogi ha, pogi ha. Ganito mga sabi niya eh. Alam mo, you see doctor, itong poging product na ito, pala, sabi mo, when you open the summary, ay pogi, you see the result immediately. Maganda yung product, pero yung bunganga mo, Brad, ang problema eh. Alam niyo, sabi namin ni Pia, after that, parang ayaw natin dun eh. Oo nga, parang ayaw natin dun. Kasi na-depress kami. Maganda yung product. Sa totoo lang, maganda yung product, di ba? Pero ba tayo umayaw? Yung seller eh. Pogi kasi. Poging seller na to eh. Mapapapogi ka talaga eh. Ano, di ba? Hindi na tayo sanay makapakinig ng ganun, mga kapatid. Nasasaktan tayo kapag nakakapakinig. Bakit ito mumura na lang, magmura na lang, nagmura? Meron din naman mga tao na puro reklamo sa mundo. Lahat na inireklamo, blessing na nga binibigay, nagre-reklamo pa. Meron akong narinig na ano eh. Nung lumakas daw ang ulan dun sa may Tierra Verde baga something yun. Lakas na ulan, di umahon yung tubig. Abay, dumating dun yung ano, yung DPWH. At hinukay ng malalim. Yung kanal, yung ilog. Hinukay para hindi umawas. Sino taga Tierra Verde dito? Sino taga malapit doon? Wala. Hinukay nila. Hinukay ng kanilang mga excavator. Ay di, bumabaw ang tubig. Abay, kay mga tao yan sabi pa eh. Bakit ka ngayon lang ginagawa yan? Kung kailan ikang uulan at babahingan nyo lang gagawin yan. Abay, sa halip na sabihin doon sa mga gumawa, yun may pamilya din. Yun ay may mga trabaho, yun itrabaho lang nila. Yun ay may mga pamilya, may mga problema din sa kanilang bahay yun. Sa halip na, opera mo na, inom muna kayo ng kape. Abay, ganyan ang sasabihin. Hindi kayo dapat yung magpasalam. Alam ka naman namin hukayin yan ng tag-init. Abay, dito kami maghuhukay sa aming construction na ginagawa. Nagtatayo ng tulay ko ano. Ba't hukayin namin yan na ilog na yan kung tag-init. Oh, ay di kay, bakit lumalabas? Bakit puro bitterness, puro reklamo? Kapag ka ikaw kapatid, lahat na lang ng bagay ay hinanapan mo ng masama, hindi ka mabibigo. Tama? O, hindi ka mabibigo. Hanapan mo ng masama ang church na ito, may makikita ka? O, yung pastor na lang. Sorry, pastor. Hindi nga. Hanapan mo ng problema, makikita kang problema. Hanapan mo ng masama ang tugtog, makakakita ka ng masama to. Hanapan mo ng hindi magandang instrumento, makakakita ka. Hanapan mo ng hindi magandang amoy yung katabi mo, makakaamoy ka. Eh, nandito yan eh. Imagine mo, mabaho yung katabi mo, makakaamoy ka. Andito yan. Kaya, aray-aray daw sabi ni Pastor. Kasi nga, ang problema mga kapatid, nasa puso eh. Walang maganda sa mundo, walang tama. Kayo mga believer, iba na tayo mga kapatid. Puro tayo positive na, hindi na tayo negative. Tama, mga kapatid? Positibo tayo, isipin nyo. Ako, positive ako. Yung bahay, pag nung umulan, tumulo yung kwarto namin. Ayun naman, ang positive ko doon, yun naman yung pag umulan laang. Oh. Tumulo ang kwarto namin, dumusmi sa kwarto namin. Oh, tumutulo. Ay, ang positive doon mga kapatid, pag umulan lang naman. Pag naman hindi umulan, hindi tumutulo. Oh. Positive ako eh. Ay, nung nakaraang buwan, meron kakilala, siya ay magpapabiopsy ng kanyang cyst, bukol sa tiyan. Ang sabi ko na lang sa kanila, expect a positive result. Oh, edi nagalit. Ay, magpapabiopsy kung malignant siya. Ay sabi ko, let us expect a positive result. Abay nagalit. Bakit kaya ka positibo nga hintayin mo, edi malignant? Hindi, positive. Be positive.
O, nung kayo may COVID, anong ine-expect nyo lagi pagkakakuha ng test? Positive. Dahil tayo mga Kristiyano, positive na tayo. Positive na tayo lagi. Sino ang hindi na dinatnan dyan ng regla? Positive. Buntes. Positive tayo mga kapatid. Kasi nga, ang negative word kills. Negative word kills. Kung negative na yung word mo, at positive ang mangyayari, i-negative mo ang word mo, magiging negative yan. And you will experience negativity. And ngayon pa lang, negative na ang iyong attitude. Pero kung yan ay negative at i-negative mo, negative din talaga yan. Huwag ka na lang mag-negative. Baka yung negative i-positive mo, you will experience positivity, ngayon pa lang nag-i-enjoy ka kahit at the end, hindi pala, pero at least, athlete positive. Na-experience mo maganda. Kahit ang nangyari ay hindi, ngayon pa lamang maging positive ka na. Amen mga kapatid. Kasi ganito tayo eh. Ganito tayo mga Kasi yung negativity is a corrupt speech. Sabi naman na iba, yun na may salita laang. Paano makakasakit yan? Ay may kasabihan tayo, stick and stone can hurt my bone, but words cannot hurt me. Ay subukan katang hampasin ng encyclopedia. O kaya ng dictionary hardbound. Di ba word yun? Pag hindi nakasakit yun eh. Pero mga kapatid, jokingly aside, even a joke can hurt. Ang joke, minsan 20 years ago, nasasaktan ka pa, naalala mo eh. Sabi mo, kamusta sis, ang ganda-ganda ba ng kutis ko? Oo, baby na, baby Portosino. Bago ko napakinis ang pisngi ko, tapos sabi mo lang, baby Portosino. Tamo yung mga sound na yan. Alam mo, ang ganda mo ngayon, sa asawa mo, lalo na sa mga asawa, pag kayo magjo-joke sa asawa, alam mo, ang ganda mo, kamukha ka ni Maui. Maui Junicia. Ang sakit nun, mga kapatid. Ang sakit nun para kay Mami Junicia. Sabi mo, kumpara ka kay Mami Junicia. Ay, sakit nun para kay Mami Junicia. Kaya yung mga, sometimes yung mga joke, minsan nakakasakit eh. Joke can hurt. Bakit nakakasakit ang joke? Kasi joke nga. Pero ang joke, it comes from, may half-truth. May katotohanan. Hindi lang nasabi ng diretsohan, pero naandun nila, ay, ganun ba? Baby Portosino. Taba daw ako. Mantikain pa ang mukha. Parang kang baby Portosino. Kita, nagkikinis-kinis yung mukha, mapula-pula, pero makinis. Mamanti-mantikain. Baby Portosino na pure foods, tsaka Kaya nga marami mga kapatid na nasira dahil sa salita eh. Na, lalo sa mag-asawa, na damage. Alay ako, ikaw na may binchindok mo. Ikaw na may pinakasalan ko lang dahil sa tatay mo. 50 years ago, 50 years later, ay may dumaan sa sakit yung ako pinakasalan mo lang dahil sa tatay ko, hindi mo ko mahal. Hindi ka bumalik yung joke na yun. Many children wounded by words. Yung mga salita na lumalabas sa magulang. Ikaw ay walang mararating, mana ka sa tatay mo. Support. Walang mararating. Ay, inako. Friendship, nasira dahil sa mga salita. Church, nag-divide dahil sa salita. Tanungin nyo natin sarili natin. Tanungin nyo sarili na, ang salitang lumalabas ba sa akin ay nagdi-divide? Ang mga sinekwento ko bang kwento ay nagdi-divide? Nagdi-divide ba ito ng church? Nagdi-divide ba ito ng cell group? Nagdi-divide ba ito ng relationship? Or is it building? Ano ang reason mo kaya mo sinabi ito? Kung ganon, kung yun ay nado sa negative, yun ay bukas na imburnal, bukas na panpuntod. Kaya nga, yung mouth, yun yung nagre-reveal na laman ng puso. Kaya pupunta tayo sa point 11. Romans 3:13. The poison of asp is under the lips. Ano ba yung asp? Ito yung maliliit na mata, makakamandag na ahas. Ang kanila daw lason nasa ilalim ng lips, nasa ilalim ng kanilang mga labi. Hindi na nun kailangan manlingkis. Hindi tulad ng sawa. Ang sawa malalaki, kailangan niya lingkisin para makadamage. Pero ito hindi, konting kutib sa'yo, mga kapatid. Patay ka. Ganon din yung mouth natin. A mouth can deliver poison. Kaya nga, yung sinful speech can poison a relationship. Alam nyo yung gossip. Ano ba yung gossip? Chismis.
Chismis is a poison. Oh, yung mga chismoso, nakakalason yan. Gusto niyo malaman kung sino dito ang chismosa? Oh, doon tayo mamaya, tanungin niyo sa akin. Doon, tayo mag-usap. Ako pala, Yung slander, ito ha mga kapatid, slander. Slander, babasahin ko, is not simply saying something negative about someone. Slander, pakinggan niyo mga kapatid, involves false or malicious speech that damages another person's reputation. But even when totoo naman sinabi ko lang, but even when something is true, we can still sin by spreading it unnecessarily, maliciously, or with the intention of destroying someone's reputation. So ang test dito, is it true? Yes or no? If it's not, automatically, wag agad. Kung yes, totoo pala. Is it necessary? Kailangan ko ba sabihin to? Ay, tika, matagal na naman yan. Ang brother naman at sister na yung nagbago na. Sila naman yung nagsisi na. Hindi na naman niya ginagawa. Hindi pa naman sila mananampalataya dati niyan. Nung nagawa nila yan. Bakit mo pa ipagkikikwento yan? Ano? Is it my responsibility to tell? Ako ba ang dapat magsabi nito? Kung ikaw ang nakakita, siguro kung ikaw lang ang nakakaalam, alam mo naman, ini-scam na yung isa. Pwede mo sabihin, ini-scam na Alam mong scammer sabihin mo. Pero kung hindi naman ikaw ang responsible doon, hindi naman sa'yo sinabi, hindi ka naman witness, wag mo nang isingit-singit pa. Will telling it help rather than merely hurt? Pag sinabi mo ba ito, makatutulong o makasasakit lang? Oy, pwede mo sabihin, alay si Brother Abe, nag-beer house yan kagabi. Pwede mo sabihin kay Pastor, si Brother Abe nag-beer house kagabi. Ba't mo naman alam, Pastor James, kami makasama Kumuha pa ng babae. Paano mo na naman nalaman? Yung katabi ko, kaibigan nung kinuha niya Oh. Pwede mo sabihin kasi, you are a witness. At ang purpose mo ay to solve the problem, to correct the problem, to help the brother. Not only to hurt, but to help. What is my motive? To help or to hurt? Kung ang purpose mo ay, minsan kasi yung help minsan nadidisguise yan napabalutan. Gusto ko lang naman makatulong. Gusto ko lang naman malaman ng mundo na siya ay may peklat sa likod. Na ganito. Mga kapatid, malicious poison, manipulation din. Manipulation. Alam niyo ba yung manipulation? Witchcraft. Ano ba yung witchcraft? Manipulation. Paano nasa manipulation? Gagawa ka ng istorya o pagkikwentuhan mo, gagawa ka ng paraan para mapaghiwalay mo yung dalawa. Sirain mo yun. Paghihiwalayin ko si sister, at saka yung kanyang anak. JM, dito ka sa harap. Paghihiwalay mo, gagawa ka ngayon ng kwento, gagawa ka ng istorya para magalit siya doon at magalit siya doon. O kaya para magkampi-kampi tayo. Anong tawag doon mga kapatid? Witchcraft. Hindi lamang sa mundo ang tawag doon manipulation, pero sa spiritual, witchcraft. Ang tawag sa'yo pag ikaw nagpa-practice ng witchcraft, ikaw ay bruha. Isa kang bruha. Bruha. Salita lang naman, pastor, yun. No. Yan yung ating power. Death and life is in the power of the tongue. Tayo lang ang binigyan ni Lord ng words. Yan yung ating weapon. Words. Use it for God's kingdom. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So if you want to know what's happening inside the heart of that person, pakinggan mo kanya-kanya sinasabi. Kasi ang isda, saan nahuhuli? Sa ilog. Sa bibig nahuhuli ang isda. Sabi na. Point 12, the heart produces bitterness and cursing. Ito pa, lumalabas, Romans 3:14. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Notice yung word na full, hindi occasional, hindi once lang. Kasi ang condition of the fallen humanity, yun ang pinapakita doon, that there is something wrong inside. Kasi nga, tayo mga nakakalimutan natin, mga Kristiyano, nakakalimutan natin, ang ginagawa natin, chine-change natin sa pilit externally. Stop drinking, stop smoking, stop gambling, stop doing this, start doing that. Talagang kailangan mag-stop yan. Pero
yung Christianity ay hindi lang fundamentally behavioral modification, hindi lamang pagbabago na ugali, kundi the gospel, ang mabuting balita is heart transformation. Pagbabago from the inside, pag-aalis ng pupo sa paa upang hindi mamahaw ang kotse. That is what Christianity is all about. And who can do that? Only Jesus. By His grace. Deserving ba tayo? No. He did it because He simply loved us. Mahal tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Ano pang epekto? Point 13. Romans chapter 3 verse 15 to 17. The feet are corrupted. Yan. Puro patay ang kuko nito siguro. The feet are swift to shed blood. Ako, gusto agad makipagdigma. Destruction and misery are in the ways. Naku, lahat ng daanan nito parang nawasak, parang buhawi. The way of peace, they have known, hindi nito alam ang tunay na kapayapaan. Kaya makita natin dito mga kapatid, ang mind is affected, ang will is affected, ang mouth is affected, ang feet ay affected. The whole person is affected by sin. The whole person is affected by sin. Alam niyo pa, totoo yan mga kapatid. Di ba iba yung style ng, even in your skin, di ba, sa balat, kita din, ng taong to bihag pa ng kasalanan, ay kita sa balat eh. Bakit? Ano mga nakasulat sa balat? Puro tato. Ano nakasulat? Malaking S. Ba't ang laki ng S mo dyan? Para makita ng asawa ko na ako'y siga. Ako si Superman. Oh. Ay, nung tumanda, lumiit na, ay ano yan? Sisiw. Naging sisiw na. Ibig sabihin mga kapatid, even in your skin, even in your dress, the way you dress, reflects the condition of the heart. The way you color your hair, reflects the condition of the heart. Yung mga nagtatanong pala, maganda daw ang aking highlights, yun po ang nagkulay sa akin si Brother RJ from Caris. Ha? Ayun yung si RJ, Tas mga kami mo si RJ. Yan! Nakita mo naman, brother. Palapakan natin si Brother RJ. Salamat, Brother RJ. Madami nagsabing ganda daw kulay buhok ko. Kulay yun. Kasi ano yun, uban yan uban. Pinakulayan ko nito. The way you walk, it reflects your inner problem. Everything. The way you choose a car, the way you build a house, lahat, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, the sin is the entire problem of humanity. And it's the ultimate problem. And the solution is Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng iba, Romans 3:16 to 17, destruction and misery are in their ways. Yun nga, parang buhawi ng dinaanan. Kaya nga may mga gera, may violence, may broken family, may abuse, may murder, may galit, may corruption, may greed. Why? Because humanity has rejected yung peace ni Lord. The peace that comes from God. We want peace with God. Kahit ikaw, sabi mo, I want peace with you. Pero kung wala sa'yo si Kristo, ibang klaseng peace yun. Kaya may gera pa din kasi iba yung peace na nasa sa'yo. Pipilitin mo magkaroon ng peace sa mundo, hindi mo ma-attain yan kung wala kang peace with your Creator first. Kailangan mo na magkaroon tayo ng peace with the Lord before we can have peace with anything else. Amen, mga kapatid. Number 14, the root of the problem. Romans 3:18, there is no fear of God. Yan, walang takot sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 1, verse 21, although they knew God, they did not glorify Him. Sa kanilang mga mata, there is no fear before God. Ano ibig sabihin ng there is no fear before God? Sa paningin nila, hindi nakakatakot ang Diyos. Malayo ang Diyos. He doesn't care. I don't care. He doesn't care about me. I don't care. Kaya nga, He doesn't exist. Kaya nga, minamak nila, nililibak nila ang Diyos kasi they have no fear of God. Sa family, ganito din. Pag ang inyong ama, ang inyong ina, hindi nyo kinatatakutan, nililibak-libak din ninyo. Maybe you love them, but if you don't fear them, nililibak ninyo, inuuto lang ninyo. Okay lang, ayos lang, kahit ako hindi umuwi sa amin, okay lang, wala mo magagawa, daddy. Wala naman. Paano pag nagalit ang daddy mo? I don't care. Because He doesn't care, so I don't care. Kaya mahalaga din yung fear of God. In the same way, mahalaga din yung fear and respect and love for parents. Kaya nga sabi ng Proverbs 9-10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung wala kang fear of God, therefore it means you are a fool. Tama mga kapatid? Foolishness. Kasi wala kang fear of God. 16.
That is why the world needs the gospel. Kaya nga kailangan natin ang mabuting balita. Bakit napakahaba ng discussion ni Paul dito sa mga kung paano tayo kasama? Bakit? Ipine-prepare niya kasi yung announcement. He's preparing us for the good news. Pine-prepare niya yung door patungo dun sa good news. Number 17. Binuksan natin Romans chapter 3 verse 19 to 20. So pinakita lahat niya muna masama, pine-prepare niya tayo unti-unti dun sa mabuti. Yeah. Romans 3, 19 to 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Sabi sa verse 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Anong point doon? Ang point lang noon ay ganito mga kapatid, the law cannot save you. Ang kautusan ay hindi makapagliligtas sa inyo. Kapatid, kayo na sa kautusan lang nakabase at ang inyong pananampalataya ay dahil sa kautusan kayo naliligtas mga kapatid, nagkakamali kayo. Napakalinaw nakasulat dito na ang kautusan ay hindi makapagliligtas sa inyo. Ay bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Para ipakita kung gaano ka karumi. Paano ipakita kung gaano ka kasalanan? Kung ang salamin ay paraan upang makita mo na ikaw pala may mancha sa mukha, ang salamin ay hindi maglilinis sa iyo, ito ay maglalarawan lamang na ikaw pala ay may bahid sa mukha. Kung paano ang ito kasi ang sukatan ng Diyos. Kung paano ang tape measure, hindi nagdadagdag ng waist mo. Nagsasabi lang ito na ikaw ay malaki ang tiyan. Ang timbangan, hindi nagpapabigat. Maliban na lamang yung timbangan ng strawberry sa Baguio. Nagpatimbang ka na 1 kilo, pag timpawin mo sa bahay, kalahati lang pala ang binili mo. Tama? Mag-iingat kayo ha sa mga timbangan doon ha. Dahil ang marunong ay natutot sa kamalian ng iba. Sino nagkamali? Ako. O kaya matututo kayo. So ang timbangan hindi nagpapabigat, ang timbangan nagsasabi ng iyong bigat. Ganon din ang kautusan. Ang kautusan hindi naglilinis sa iyo. Ang kautusan nagsasabi kung gaano ka karumi. Yun, that is the short definition of that verse na tinignan natin. Point 18. Kaya nga, the law shuts every mouth. Sabi ng Romans 3, verse 19, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Yun ang purpose niya, para ipakita na ang buong sanlibutan ay walang ipagmamalaki sa harap ng Diyos. Nasa korte ka ng Diyos, sabi ng Panginoon, you sin, ikaw ay nagkasala, ay ikaw ay matabilang bibig, gusto mo pa rin mga tuwiran? Pero ako naman po ay better than pastor, better than jail. Ang sabi ni Lord, ay perfect ka ba? Adi sagot mo yun, no. O di tamahimik ka na lang. Guilty ka. Ako po ay madaming ginawang mabuti. Sino ba perfect yung ginawa mong mabuti? Hindi po. Then you are still guilty. Ako naman po ay nagpunta sa church. Ikaw ba'y righteous? Hindi po. Then you are guilty. Di kay tahimik. Ako po ay nag-serve. Pero ikaw ba'y sinless? Hindi po. Di kay guilty. Di kay tahimik. I tried my best. Pero my best may perfect. Hindi po. Then di ka best. Ikaw ay tahimik. Kaya nga, every mouth will be silenced. By the law, every mouth will be silenced. Papatahimikin ng lahat ng bibig. No more excuse, no more comparison, no more self-defense, no more boasting, no more religious credential, no good works, no human achievement. The sinner standing before God is just guilty. Ganun lang kasimple. Point 19. Ito ang humbling gospel. You cannot receive grace habang ikaw ay nagmamalaki sa iyong righteousness. Hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos habang ipinagmamalaki mo, ako na may mabait. Hindi ka makakatanggap ng Savior habang sinasabi mo, hindi ko naman kailangan ng tagapagligtas. Hindi mo ma-appreciate ang cross ni Jesus, finished work ni cross ni Jesus, habang sinasabi mong, ako naman ay good person. Kasi saan nagsisimula ang gospel kapag sinabi mong, I am guilty and I cannot save myself. Doon nagsisimula ang gospel. Kapag inamin mo ikaw ay guilty at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Yun ang pintuan patungo sa kaligtasan. Kaya kung may bisita tayo ngayon dito, at kung ang narinig lamang ay yung masama at tinapos na natin, pwede na kasi tapusin dito yung mensahe at uuwi sila, hindi na sila babalik. Sapagkat narinig na nila, alam na nila, at narinig din nila yung mas masahol pa. Yung sabihin, ikaw ay talagang makasalanan. Yung sabihin, oo nga, makasalanan ka. Pero,
Babalik ka dahil alam mo na may pag-asa pala. May ginawa pala ang Diyos sa kabila ng ating sitwasyon. Kaya yung bad news makes the good news more glorious. Point number 20. The bad news makes the good news more glorious. Yung mabuting balita ay lalong nagiging mabuting balita, magandang balita, kung naintindihan mo kung gaano kasama yung masamang balita. Kaya nga, Romans 1 to 3, Romans chapter 1 to 30, hanggang dito ay guilty tayo. But Romans chapter 3, verse 21, hihiram muna ako ng verse na ituturo pa ni Pastor Rodel next week. But, I will overlap yan, but now, pero ngayon, mga kapatid, pero ngayon. Hanggang doon muna tayo sa pero ngayon. Pero ngayon, nakapakaganda nito. But now, the righteousness of God. In other words, if your righteousness cannot save you, kung yung righteousness mo hindi makapagliligtas sa'yo, pero ngayon, ang righteousness ng Diyos ang ipinagkakaloob sa iyo. Amen. Ibig sabihin, ang sama lahat. Pero, ngayon, lahat ng yan, tinabunan ng biyaya ng Diyos. Amen. Palapakan nga natin ng Panginoon. Kaya nga, ang sagot is not try harder eh. The only answer is Christ. Hindi tayo makakaproduce ng righteousness na hinihingi ng Diyos. Anong ginawa ni Lord? Si Kristo nag-produce ng righteousness. Ibinigay sa atin. Yun yung righteous. Ang dinidemand ng Diyos na righteousness ay banal. Hindi natin kaya. Anong ginawa na Jesus? Siya ang nagbigay sa atin ng righteousness, nakatanggap sa Diyos. For He who knew no sin became sin for us, so that we might now become the righteousness of God in Christ. The only righteousness that God can accept is the righteousness of God. At yan ay hindi natin pagtatrabahuhan, yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon nung tinanggap natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, ang issue ay, how can I make myself righteous? Hindi yun. Ang issue ay, how can God declare a guilty sinner like me as righteous? The answer is, Jesus Christ. Point number 22. The cross makes sense only when we understand our guilt. At ito na laging tanong ng iba bakit ka kailangan pa mamatay si Kristo? Kasi hindi nila naunawaan na ang kasalanan ay hindi small thing. Ba't kailangan mamatay si Kristo? Pinakikita noon na ang kasalanan is big thing. Kasi kung maliit lang ang kasalanan, hindi naman kailangan nga mamatay si Kristo. Bakit siya namatay? Sapagkat ang kasalanan ay malaking bagay. It requires the death and the life of God's only begotten Son. The most precious in heaven. Ibinigay ng Diyos. Because God is holy. God is righteous. God is just. And sin deserves punishment. Hindi basta tinalikuran ng Diyos ang kasalanan. He did not just simply ignore sin. Hindi tulad natin, binabaliwala natin, ang anak ko, ang cute naman, marunong na magmura. Nagmumura na, ang cute naman, ang pogi ng pogi, pogi. Hayaan mo na muna, hayaan mo, bata eh. Hindi niya tayo in-ignore. Yung kasalanan natin, malaking bagay sa kanya yon. So anong ginawa niya? Namatay siya para dun eh. He simply paid for it. He paid for it. Kaya nga, the righteous one took the place of the guilty one. The one who had no sin become the judgment. The judgment deserved, The one who bore no sin, bore the judgment deserved for the sinners. Kaya nga, yung cross is not merely, yung cross, hindi lang yan pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Yes, it is the love of God, unconditional, but it's also a manifestation of the judgment, of the justice of God. Justice ng Panginoon yun. He judged sin. Nagbabayad siya ng kasalanan. At yung grace ni Lord in-extend ngayon sa atin. Point number 24. Ano ngayon ang application sa atin ito? Yan, mga religious person. Sa mga religious person, may danger sa mga religious person. Baka isipin nila na I'm okay because I'm religious. You attend church, you know Bible verses, you sing worship song, you give offering, you serve.
Minsan nga, nagpipreach ka pa, pero none of this makes you automatically righteous before God. Kaya nga, sa extreme religious person, yung kanilang credential cannot save them. Ang question ay, hindi, are you religious? Ang question ay, are you in Christ? Ikaw ba'y na kay Kristo? Hindi kung anong religion ka, ang tanong, ikaw ba'y na kay Kristo? Hindi kung ikaw ba'y nagsaserve sa church, hindi kundi ikaw ba'y na kay Kristo? Point 25, para naman doon sa mga moral, yun naman sa tingin namin, wala naman akong nagagawang kasalanan. Hindi ka nga religious, hindi naman ako mahilig mag-church, pero ako naman walang ginagawang kasalanan. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako nananakit ng tao, ako may nagpo-provide sa aking family. Respectable ako sa aming community, good. Pero ano to sabi ni Pablo? You may be respected before men. Sa harap ng tao, ikaw ay respetado, pero sa harap ng Diyos, ikaw ay guilty. Kasi ang standard mo, hindi yung neighbor mo. Ang standard mo, hindi yung ibang tao. Ang standard ay yung God's ultimate holiness. Point 26, application naman para sa ating mga Christians. Atin naman mga Kristiyano, sa mga believer. Taas ang kamay ng mga Christian believer. Yan. 16. 16 Christian. All the rest ay Jew. Mga Jew. Sa mga believer, ito, hindi mo dapat sabihin doon sa mga hindi believer na, I'm better than you. Ang testimony natin dapat ganito I was guilty too like you. Ako'y guilty din tulad mo dati. Anong difference ngayon? Hindi yung I'm a better person. Ano ang difference mo lang doon sa guilty person na yon? Ay, Christ save me. Hindi yung I'm better than you, kundi Christ save me. Yun ang difference mo sa iba. So, si Lord pa din ang bida. We are not saved because we are a better sinner. We are saved by grace. Kaya nga yung gospel will make us even more humble. It will make us even more compassionate. Lalo tayo nagiging maawain. It will make us more evangelistic. Lalo tayong gusto magbahagi ng mabuting balita. Kasi nakikita mo na, it is not you. Kawawa naman yung sinner na yun. Anong difference ninyo? Ganun ka din dati. Kung wala yung but now, kung wala yung Christ, ikaw yung ating dinistakas kanina na bulok ang bibig, bulok ang lumalabas sa bibig. Anong difference mo? It's not because you are better, it is because Christ saved me. Because apart from Christ, I can do nothing. And apart from Christ, ako yun, taong guilty na yun. Point 28. Kasi, Pastor, last week, ibe-break ko yung record niya. Ibe-break ko kasi kukunin ko uli yung corona kay Pastor. There are only two ways to stand before God. Dalawa lang ang paraan sa pagtayo sa Diyos. Sasabihin mo, tingnan mo Diyos, tingnan mo Lord kung ano nagawa ko. Yung isang way na yan. Lord, ito ang nagawa ko. My goodness, my religion, my morality, my achievement, my works, my sincerity, my performance. That is one way. Pero ano yung isang paraan ng pagtayo sa harap ng Diyos? God, look at what Christ has done to me. Look at what Christ has done to me. Look at the cross. Tingnan mo ang cross niya. Ano ginawa ni Jesus sa cross? Look at His righteousness. Tingnan mo ang ginawa ni Jesus. Tingnan mo ang obedience ni Jesus. Tingnan mo ang sacrifice ni Jesus. Tingnan mo ang pagkabuhay ni Jesus. Tingnan mo ang finished work ni Jesus. Yan ang ating sasabihin sa Diyos. Rather than the one way, look at me. Sasabihin natin sa Diyos, look at Christ, what Christ has done to me. Sabi nga ng Romans, yung unang way, anong mangyayari doon? You become dependent on yourself. Kapag kayo ng pag-iisip nyo, look at what I have done, look at my performance, magiging depende ka doon sa mga gagawin mo. But when you know that mentality na sasabihin mo sa harap ng Ama, look at what Christ has done to me. Kanino ka magiging dependent ngayon? The cross of Christ. Christ and His finished work. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3 verse 19, all the world may become guilty before God. Yun yung purpose ni Pablo. At ano yung point number 30? Sis? 29 pala. Point number 29, the last point, mga kapatid. The amazing grace of God. Doon tayo lagi dinadala. Sa amazing grace of God.
Kaya nagiging maganda ang gospel, kaya nagiging maganda yung pangit na balita because of the grace of God. Hindi sinasabi ng gospel na hindi ka guilty. Ang sinasabi ng gospel, ikaw ay guilty. But Christ paid for sinners who trust in Him. Ikaw ay guilty. But Christ has already been judged in your place. That is the beauty of the gospel. Amen mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan yung Panginoon doon? That is the beauty of the gospel. Hindi sinasabing hindi ka guilty. Sinasabi doon, ikaw ay guilty. But Christ has already been punished for you. Si Kristo ay naparusahan na para sa iyo. In conclusion, broken ba ang record? Broken ang record. Broken by 2 minutes. Bawi ang corona. Conclusion, from guilty to justified. Ito yung verse na ito eh. From guilty to justified. Romans 3, verse 290, iniiwan na tayo dun sa hindi natin magandang posisyon. At yun ang gusto talaga ni Pablo, na maiwan tayo dun sa, madala tayo dun sa hindi magandang posisyon para dalhin niya tayo dun sa magandang posisyon. Dahil before you can appreciate the word justified, kailangan muna nating maintindihan ang word na guilty. Bago mo ma-appreciate ang grace, kailangan mo munang maintindihan na ikaw ay guilty, na ikaw ay you have guilt. Bago mo ma-appreciate ang cross of Christ, kailangan mo muna maintindihan na we deserve judgment. Kailangan natin ng kaparusahan. At bago natin ma-appreciate ang Christ's righteousness, kailangan muna natin maintindihan our own unrighteousness. Kaya inalis ni Pablo ang lahat ng excuse at ipinakilala niya ang ating tagapagligtas na si Jesus. Kaya ang takeaway natin, Romans 3 verse 20, by the deeds of the law, no flesh will be justified. The law makes the world become guilty before God. It takes away our pride. So that we can see Christ who takes away our excuses. So that we can see grace. It takes away our self-righteousness so that we can see the righteousness of God. And it brings the guilty sinner to the only place where he can be saved, the cross of Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord! Oh, hallelujah! Pinupuri ka namin po, Panginoon. You deserve the highest praise, the highest glory. Sa iyo namin binabalik lahat po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Nakita namin po, Panginoon, ang aming karumihan. Nakita namin wala kaming excuse. Nakita namin na pare-pareho po pala kami. That deserves eternal punishment. That deserves the burning fire of hell. That deserves destruction. That deserves doom. Dahil napakarami namin po, Panginoon. Wala kami masabi. We have no excuse. Now, Lord God, nakita namin po, Panginoon, kung gaano kami kasama. Lalo namin po, Panginoon, nakita kung gaano kakadakila. Sa kabila po, Panginoon, ng karumihan namin ito po, Panginoon, Ikaw na matuwid na Diyos na banal, ibinigay ang lahat. You gave up everything. Even your life, even your comfort, even your fellowship with the Father po, Panginoon, para sa amin. Upang hindi kami ang malunod, masunog doon sa apoy ng impyerno, kundi madala mo kami sa iyong presensya sa kalangitan. Ikaw, kapatid na narito ngayon na hindi mo pa kilala si Jesus, ito ang nais na gawin ng Diyos sa iyo. Hari naway na intindihan mo ang mensahe na pinakikita na sa pamamagitan ni Jesus lamang merong kaligtasan at ipinakikita doon na tayo ay marumi. At kung wala siya, tayo ay sa impyerno pupunta. Kaya inaanyaya kita sa isang maigsing panalangin ng pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y marumi, makasalanan, and deserving death on hell. Pero salamat na lamang dahil sa pag-ibig mo, dahil sa biyaya mo, ikaw ang namatay
para sa akin. Ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan. At nung namatay ka sa krus, namatay din ang luma kong pagkatao. Nung makalipas ang 3 araw na ikaw ay nabuhay din ang bago nilalang na malinis. Nakawangis mo sa tunay na kabanalan at katuwiran. Ako ngayon ay bago. Ako ngayon ay ligtas. Ako ngayon ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ako ngayon ay iyong anak. At ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay. Salamat po, aking Panginoon. Maunawaan ko habang ako'y buhay, lalong lumago ako sa pagkakaunawa sa iyong biyaya. Salamat po na ako'y tutulungan mo upang patuloy ko po, Panginoon, maisapamuhay ang buhay na puspos at kaiga-igaya na nais mo at plano mo talaga para sa akin. Sa iyong papuri at pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa pagpira-piraso ng tinapay. Wala pong may iwan sa upuan. Ang lahat po ay inaanyayahan na makinabang sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus. When I am weary and have no strength, you come and give me new power in the darkness. You are my light, Jesus, you are my hope in life. Only Jesus